Galing nitong balita mga kababayan na gusto kong i-share sa inyo. Kasi pinag-utos na ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang pag-implement ng world-class transportation system sa Metro Manila para finally po ma-address na po ang matinding problema sa congested traffic. Ayan po, PBBM tells DOTR to prioritize Metro Manila subway north-south commuter. Yan yung utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos. World-class transportation, hatid ng PBBM administration. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Galing nitong balita mga kababayan na gusto kong i-share sa inyo. Kasi pinag-utos na ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang pag-implement ng world-class transportation system sa Metro Manila para finally po ma-address na po ang matinding problema sa congested traffic diyan po sa Metro Manila. Ito yung utos niya. Kanina kasi mga kababayan, pinasumpa niya yung bagong DOTR Secretary, si Vivencio Dizon, kapalit po nung nag-resign na si Secretary Bautista. Kasi si Secretary Bautista, kailangang tutukan din yung kanyang health condition. Ayan po, PBBM tells DOTR to prioritize Metro Manila subway north-south commuter. Yan yung utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos. World-class transportation, hatid ng PBBM administration. Mas maluwag na Metro Manila at mas maagang biyahe para sa ating mga commuters. Yon ang utos ng ating Pangulo. Nag-press briefing siya po kaninang umaga. So sabi po ni Dizon, ang gustuan niyang mangyari ng ating Pangulo, maibsan ang hirap ng mga kababayan natin sa transportasyon, sa lahat ng bagay, sa healthcare, sa education, sa agriculture. Pero itong transportasyon, araw-araw yan parang nightmare na uulitin mo everyday. And the President really feels the pain of our people. And that's why he said, the first thing he said, all these projects have to be fast-track. Makikita ninyo dyan sa Metro Manila, mga kababayan, sa mga susunod na araw, talagang magiging busy-busy para sa mga big-ticket projects po, para tuldukan na ang napakalala na problema sa traffic. Kasi sabi po ni Secretary Dizon, sa ibang bansa niya, hindi man ganito. In Europe, in America, yung mga bantog na syudad dito sa Southeast Asia, sa Bangkok, hindi man niya ganito. Kahit nung pumunta ako mga kababayan sa Kuala Lumpur sa Malaysia, hindi man ganito po yung traffic tulad ng sa Metro Manila. Talagang matindi po. Hindi lang po naayos ng mga sumunod na administrasyon, yung mga sinimulan ng dating Pangulong Ferdinand Idrolin Marcos Sr., yung tatay ng ating Pangulo. Tayo yung first in Asia, mga kababayan, in Southeast Asia, na mayroong light railway system, yung LRT, na pag-iwanan na po tayo. Kaya dapat talaga may continuity, mga kababayan, yung mga projects at ang mga leaders na mapipili, yung mindset dapat tulad ng ating Pangulong Bongbong, progresibo po. Tingnan ninyo, yung bagong lipunan, New Society, o ngayon na maumupo yung ating Pangulo, bagong Pilipinas, New Philippines. Yan ang battle cry niya, mga kababayan. Bagong Pilipinas, bagong Pilipino, maunlad na bayan, maunlad na bansa. So ipinag-utos ng ating Pangulo ang pagpa-fast track. These priority projects niya include the Metro Manila Subway, the North-South Commuter Railway, the country's regional airports and seaports. According to Dizon, the President wants the quick completion of the ongoing subway project in the North-South Commuter Rail para ma-decongest ang Metro Manila and ease the misery ng commuting public. Sabi po ni Dizon, ang gustuhan niya ng ating Pangulong Bongbong na ang ating mga kababayan maka-experience sila ng world-class subway system na similar doon sa Tokyo, sa Hong Kong, sa Singapore, sabi po ni Dizon.
Ito ang mga regional airports and ports natin must be improved, citing their importance in the country's tourism, business, and agriculture sectors. Importante niya ang mga yan, mga airports natin sa Palawan, importante yan. Pero yan, dapat yan, our roadmap is to privatize kasi yun ang pinakang mabilis. Ang dating mga ports kailangan talagang lalo. Just today, the President wants to expand our port system, especially our agricultural ports, because one reason why the price of food is so high is because of connectivity, because of transport cost. May kahirapan po sa pag-transport ng ating mga produkto. Ayun ang gustong solusyonan, gustong pabilisin mga kababayan na matapos na ng ating Pangulong Bongbong Marcos in the last 3 years ng kanyang administration. Di ba napakaganda? O ito yung press briefing ng Presidential Communications Office. Pakinggan natin yung parte ng kanyang press briefing. Pipila ka sa monumento, sa MRT o sa busway. Pag rush hour, siguro 2 oras yan. O baka mahigit pa. Sasakay ka para kayong mga sardinas sa loob ng tren o sa loob ng bus. Bababa ka, pila na naman. Pagbaba mo, umuulan, walang silong. So, I think yun ang purpose talaga ng kailangan gawin natin at gawin nating mabilis ang mga iba't ibang infrastruktura na kahit pa paano maiibsan itong mga hirap na dinadanas ng mga kababayan natin araw-araw. At yun ang unang-unang sinabi ng ating Pangulo. We have to fast-track all the ongoing projects of the past administrations and also start the projects that are in the pipeline so that in 5 years, 6 years, 10 years, 15 years, kahit papaano, mababawas-bawasan na natin itong hirap na dinaranas ng mga kababayan natin araw-araw. Alam nyo, ang solusyon sa transportasyon, wagang shortcut dyan. Matagal yan. Just to give you an example, no? Yung Tokyo subway, no? Sinimulan yan noong 1925. 1925, can you imagine? Ang huling line na nagawa lang noong 2003. So you're talking about close to 80 years na tuloy-tuloy na pagsasagawa ng massive infrastructure projects sa Japan. Kaya magtataka kayo, di ba? Pagka marami sa inyong nagpunta na ng Japan. Sa Tokyo, ang populasyon ng Tokyo at ng Metro Manila, pareho yan. Mga nasa 14-15 million people yan. Pero bakit pag sa Tokyo, parang ang aliwalas? Di ba? Ang aliwalas, wala masyadong traffic, kahit rush hour, maluwag, ang lalawak ng mga sidewalk, napakadaling gumalaw ng mga taga-Tokyo. Ang ipilan, kasi halos kalahati ng populasyon ng Tokyo ay nasa ilalim. Diba? Wala sa taas, nasa ilalim. But that took almost 80 years to build. At tayo, nag-uumpisa pa lang tayo. No, with the Metro Manila subway. Kaya kailangan, bilisan lahat yan. Train system, pag pumunta ka sa kanina, sinasabi ng ating mahal na Pangulo, nung siya nag-aaral, nasa abroad siya, napakadaling mag-travel sa iba't ibang, hindi lang lugar, kundi bansa sa Europa because of the efficient railway system. Tayo, nakakalungkot lang na tayo ang unang-unang nagkaroon ng railway system sa Asia. Yung ating Bicol Express. Unang-una yon sa Asia. Pero ngayon, dilapidated na, hindi na halos nagagamit. At nag-uumpisa tayo ulit with the North-South Commuter Rail. Napabayaan po? Tinutulungan tayo ng Japan, DD. Napabayaan ng mga previous administration. Hindi visionary. Laguna, papasok ka ng Metro Manila sa South, papasok ka ng Makati, Quezon City, at dire-diretso ka hanggang Clark. Pero kailangan din natin bilisan yon. No? Kailangan nating bilisan, hindi lang dahil gusto nating matapos, pero dahil alam natin na kapag binilisan natin yan, kahit papano, mapapabilis
na maibsan yung hirap ng mga kababayan natin. That's the purpose. That's the purpose of the Department of Transportation. Para gawin lahat yan, at yun ang kabigin-biginan ng ating mahal na Pangulo. Ngayon, maraming mga balakid, maraming mga problema. Pero yung mga problemang yun, hindi na bago eh. Nandiyan na yung, sa lahat ng mga infrastructure projects na ginawa nung nakaraan, nandiyan na yung mga problemang yan. Right of way ang unang-unang problema. No? Pero ang right of way, ang solusyon yan, hindi lang manggagaling sa Department of Transportation. Ang solusyon ng right of way ay manggagaling sa local government units, sa ating mga mayor, sa ating mga governor. Manggagaling yan sa ating private sector. Kasi marami sa mga lupang kailangang gamitin ay nasa kamay ng pribadong sektor. And we have to work together. No? At manggagaling yan sa mga iba't ibang ahensya ng national government. So, kailangan talaga dito is whole of government, whole of society approach. No? And kailangan maintindihan ng lahat ng mga partners natin sa gobyerno, sa local government, sa pribadong sektor, na kailangan silang mag-ambag dito sa mga kailangan natin gawin, mga proyektong ito. At yun ang gustong mangyari ng ating mahal na Pangulo. So, with that, I think mamarapati namin in the next couple of days na habang nalalaman namin ang mga balakid, ang mga problema, na ang objective natin simple lang, pabilisin at ayusin ng para maging safe, no, ang ating mga transport systems. At importante to, and I think ito yung essence ng build better more, is we have to build better and we have to build more. Meaning, hindi na pwede ang pwede na. Ang mga problema sa atin kasi nung nakaraan, pag gagawa tayo ng infrastructure, sinasabi natin lagi, pwede na yan. Pwede na yan, okay na yan. Without any regard for quality, without any regard for what are the benchmarks in the world. Kaya nakakalungkot, di ba? Kasi kamukha yung mga OFW natin. Pag pupunta sila sa mga mayayamang bansa, nai-experience nila kung ano ba talaga ang world-class infrastructure, ano ba talaga ang world-class transport system. At iisa lang naman ang sinasabi nila eh. Bakit sa atin walang ganyan? And I think that is the whole point of build better more, is to build better than what we have built in the past and to build more of that. No, and yun ang kabigin-bigin ng ating mahal na Pangulo. So with that, I'll be open to a few questions from everyone. Thank you. Di ba, mga kababayan, napakaganda. Tuloy-tuloy lang po ang pag-support sa ating Pangulo, sa bagong Pilipinas at tayo bilang mga bagong Pilipino. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.